Okay, so sa video na to guys, kukwento ko sa inyo yung real life experience ko sa Queen Kim Dome Glass, yung tempered glass na in-install ko dito sa S23 Ultra ko kasi alam niyo naman, nag-post na ako noon before na talagang napakahirap humanap ng tempered glass para sa phone na to. At alam ko marami pa rin sa inyo yung naghahanap ng tempered glass para sa inyong S23 Ultra, Samsung, or iba pang mga phones kagaya ng bago ninyong iPhone. Pero yung mga iPhone kasi dahil flat yung display, mas madaling hanapan talaga yun ng tempered glass o ng screen protector. Pero ibang usapan talaga kapag curve yung mga edges kagaya nitong S23 Ultra. So, maalala ninyo, na-post ko tong video na to, nakipagkita ako sa installer ng Queen Kim Dome Glass. Ang date nito ay August 27. So, August 27, na-install sa akin yung tempered glass na to. Okay, so, kukwento ko sa inyo lahat. Okay, para may transparency tayo. At inintay ko talaga yung, alam ba, 2 months para, or more than a month para masubo ko talaga kung aangat pa or hindi na, kung kumusta ba to kapag nagasgas. Para, alam niyo, expect niyo kapag nag-avail kayo sa kanila. So, pakita ko muna sa inyo kung paano in-install. So, nagkita kami guys sa isang mall. So, syempre, ang gagawin mo nila, itanggalin yung case ko, linisin yung display. Napakaingat ng installer ng Queen Kim Dome Glass. In fairness naman sa kanya, sobrang ingat. Tsaka napaka-expert na talaga. Madami na siyang ni-installan ng mga ganon. Tsaka ilang taon na rin siyang nag-work sa Queen Kim Dome Glass. Tapos, pagkatapos na linisan ng display, makikita ninyo na meron siyang ilalagay na glue doon sa S23 Ultra natin. Tsaka niya ngayon ilalagay yung mismong tempered glass. Okay? Pagkatapos, merong UV light na ipapatong. Alam ko marami sa inyo yung familiar na sa ganitong process. Nakakita na ng ganito sa ibang mga brands ng mga tempered glass. So, ganun na ganun din dito. Ang kaibahan lang daw kasi guys, dito sa Queen Kim Dome Glass, yung kanilang glue ay mas premium compared sa iba. At malalaman natin yan mamaya. Kasi nga, tinest ko to ng ilang buwan or ilang weeks bago ko i-present sa inyo para may credibility ako na magsabi sa inyo kung matibay ba to o hindi. Okay, so pagkatapos ng UV, ayan makikita ninyo na napakalinis ng pag-install. Walang, ano lang yun, yung parang nakalubog dun sa may bandang fingerprint scanner. Kasi malinis na malinis yung fingerprint scanner, makabasa agad-agad, walang problema. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga dito. Hindi ako nagkaroon ng problema sa screen or sa fingerprint scanner. Meron ako na-try before, hindi ko na sasabihin kung ano. Meron ako na-try before na tempered glass, ganyan na ganyan din yung process. Pero dahil medyo makapal yung glue na nilagay or ewan ko kung anong problema, talagang kailangang lubog na lubog. Kaya may napapansin ng mga friends ko kapag nakikita nila yung phone ko, bakit may lubog dun sa may fingerprint scanner? Sabi ko sinadya yan para mabasa pa yung fingerprint scanner ng yung mabasa pa ng phone ko yung fingerprint ko para gumana pa yung fingerprint scanner niya. So yun yung ginawa ng installer, nakalubog talaga. So tinis ko na lang na medyo pangit talaga yung itsura para lang mabasa yung aking fingerprint. Pero dito sa Queen Kim Dome Glass, makikita ninyo walang lubog guys. Pakita ko ngayon na kung ano yung estado ngayon. Ayan no. Flat na flat guys. Flat na flat. Kaya walang kahit anong lubog dyan. At talaga nababasa yung aking fingerprint scanner. Ayan no. Napakabilis. Diba? Napaka-accurate. Yan. Wala tayong problema. Diba? Ngayon, ang payo nung nag-install ng Queen Kim Dome Glass, at sigurado ko yun din sasabihin nila sa inyo, huwag niyo munang papalitan ng case. Okay? Kung ano yung case na nakalagay sa phone niyo nung after i-install yung Queen Kim Dome Glass, ay yun na muna for around 2 weeks. Okay? Titiisin nyo yun. Huwag niyo munang palitan. Okay? So, mas maganda kung yung case na bibili ninyo ay eksakto dun sa fit nung tempered glass na i-install sa inyo para hindi na kayo magpalit pa. Okay? So, yun ang ginawa ko. Ang problema, yung napili kong case no mga time na yan, akala namin fit. Kahit yung nag-install, akala niya din fit na fit. So, nung nilagay ko sa phone holder ng sasakyan namin, syempre mag-ano yun, di ba? Hihigpit yun eh. Hihigpit. Natulak na yun, yung tempered glass. So, umangat. Kinabukasan, nakakatuwa naman sa kanila, nakipagkita ulit, pinalitan ng bago.
yung tempered glass na naka-install sa akin. Ganun pa rin yung process, walang pinagbago. So, naging maayos naman, okay naman lahat. Hindi na yun yung case na ginamit ko. Pinalitan ko ng mas maganda, UAG. Try kong palitawin dito sa display ngayon yung ginamit kong UAG na case. Nakalimutan kong i-ready para sa video na to. Basta lilitaw ngayon dito sa screen nyo ngayon. Yan yung UAG na case para dito sa S23 Ultra na ginamit ko na sobrang safe na safe para sa tempered glass na to. Talagang hindi nga natutulak yung mga gilid. So, hindi aangat. So, okay na okay naman. Ang naging problema ko naman, ako naman ang may kasalanan, wala pang 2 weeks, pero alam niyo yun, pag nakikinig ka ng music, tapos sinabayan mo yung beat, na ganyan ko sa lamesa namin, sinabayan ko yung beat. Pag tingin kong ganun, ayun, umangat na naman. So, for the second time, pinalitan ng Queen Kim Dome Glass yung tempered glass. Fault ko yun, guys. Kailangan ninyong sundin ng tama yung instruction nila para matuyong mabuti yung glue na nandun sa tempered glass. Kasi doon sa case ko, hindi pa natutuyo, ilang araw pa lang, wala pang 1 week. Natama ako na naman sa table dahil nga doon sa beat na sinasabayan ko, kaya umangat. So, for the second time, pinalitan nila, ayun na, ito na yun ngayon. Yung naka-install ngayon dito sa phone ko hanggang ngayon. So, siguro almost 2 months nang nandito sa phone ko. At guys, kita nyo naman, napakalinis pa rin. Ang linis pa rin. Wala pa rin nakaangat. Nagpalit na ako ng case. Hindi na ito yung UAG case na ginagamit ko. Pinili ko to sa TikTok. Nagandahan lang ako, pero mura lang yan, guys. Murang-mura lang yan. Tapos meron din siyang para sa wireless charging. Okay, so ayan, guys. Yan. Wala pa rin nakaangat. Kahit sa ang side nyo tingnan, itong aking S23 Ultra, walang nakaangat. Okay, pero nagpalit ako, guys. Kailangan yung tandaan. Nagpalit ako ng case parang 1 week ago pa lang. So, hinintay ko talaga na umabot ng at least 1 month bago ako magpalit ng case para siguradong natuyo na yung glue ng tempered glass. So, ganun din ang gagawin ninyo. Kapag pa-install kayo sa kanila, make sure nyo na tuyong-tuyo muna yung glue bago kayo magpalit ng case para hindi umangat. Okay, ngayon naman, siguro mga ilang weeks na ba? 2 weeks ago siguro? Or 3 weeks ago? Natabig ko yung phone na to. Or hindi pala ako nakatabig. Yung wife ko, natabig niya kasi nilagay ko to sa isang medyo komplikatong lugar doon sa dining table namin. Nahulog niya. So, nauna yung display, tumama sa floor. Pagkakita kong ganun, medyo masakit kasi umangat to, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Kaya itong side na to, umangat yan ng kaunti dito. Okay, pagkatapos meron ding nakaangat somewhere dito sa may bandang baba. Sobrang sakit nung mga time na yun kasi yan tagal kong hinintay na matuyo yung glue. Tapos aangat na naman. So, hinintay ko muna. Baka may self-healing to, sabi ko sa sarili ko. Baka naman kaya pang mag-heal. Hinintay ko muna. Baka kapag nainitan ulit, lumambot yung glue, mga ganun. Tapos dumikit ulit. Ganun iniisip ko. And true enough, ganun nga yung nangyari. After ilang days, nakita ko na medyo lumiliit yung umangat na part dito sa tempered glass. Tapos after ilang days, dito sa may top part, nawala yung nakaangat. Kita nyo, yan, no? Yan. Hindi ko na to na-report sa Queen Kim kasi ako na talaga may kasalanan nun. Fault ko na yun. Okay, nakakayahan naman kung palitan na naman nila. Wala na nakaangat. Pati dito sa baba, wala na ring nakaangat. Pero, nagkaroon ako ng minor scratch dito sa may bandang gitna, sa may taas. Ayan, no? Ewan ko lang kung nakikita ninyo, ha. Try natin. Nakikita nyo ba? Ayan, no? Basta may maliit na scratch dyan. Basta, meron yan kapag nakita sa personal. Pero hindi naman ganun kahalata kapag ginagamit mo na. Sobrang minor lang naman. Pero naingatin ng phone ko, hindi nabasag yung phone ko. Walang kahit anong nangyari. Tapos yung umangat dun sa dalawang gilid na fix, nag-heal. So, hindi naman ako nagpapaka-excite dito, guys, na ito na yung pinakamagandang tempered glass na pwede ninyong i-install sa inyong S23 Ultra. Pero based sa experience ko, talagang kita nyo naman, hindi ko basta-basta ginawa tong video na to. Naghintay talaga ako, guys, ng ilang months, or hindi naman ilang months, parang almost 2 months. Basta ilang weeks talaga na ginagamit ko tong phone na to. Pero talagang stable na stable yung tempered glass. Basta ang gagamitin nyo lang palagi, guys, yung tempered glass or yung case, phone case, na hindi ipupush yung
makagilid ng tempered glass para kahit anong piganin nyo sa phone, kahit saan nyo pa iipit, hindi talaga mapupwersa. Kasi baka sakali kung talagang tuyong-tuyo na yung glue ng tempered glass pero kapag naitulak pa rin, baka may possibility pa rin na umangat. So, kung tatanungan nyo ako kung marirecommend ko to sa inyo, yes na yes. Yes na yes. Napakagandang tempered glass para sa S23 Ultra. Kontakin nyo lang sila, ilalagay ko yung link ng kanilang page siguro dyan sa description box sa baba. Ang isang hindi ko lang, hindi naman sa hindi nagustuhan, pero nasasayangan lang ako kasi meron silang meron silang matte na tempered glass para sa S23 Ultra. Yun talaga yung first option ko. Yun talaga yung sinabi ko sa kanila na yun po yung gusto ko, yung matte lang, ayoko po ng glossy. Pumayag sila nung una, pero nung nakipag-meet up na ako doon sa installer, sinabi sa akin ng installer na pwede naman yun, okay naman. Problema lang, hindi nagagana yung fingerprint scanner dito sa S23 Ultra. Or gagana pero mahihirapan. So, hindi ko na ni-risk yung bagay na yun, kaya dito na ako sa glossy. Kaya tinitiis ko yung reflection ng ilaw kapag ginagamit ko to kasi mas gusto ko talaga sana yung matte. Pero ayun, kung naka-iPhone kayo, doon kayo sa matte. Well, suggestion ko lang naman kasi mas maganda naman talaga yung matte para hindi mag-reflect yung ilaw kapag ginagamit ninyo. Pero kung gusto niyo ng glossy, okay din. Kita niyo naman tong akin. Diba? So, ngayon, feeling safe na talaga ako kapag ginagamit ko tong S23 Ultra ko. Alam ko na protected siya ng Queen Kim Dome Glass. Talagang parang inano ko na to eh. Ang tawag doon, tinorture ko na yung display nitong S23 Ultra para malaman ko talaga kung aangat ba to. Talagang hindi ko iniingatan kung saan ko man ilagay sa bulsa ko, ganyan, sa bag ko, kung ano-ano yung nakakasama nito. Pero, nakakabit pa rin. Walang crack, hindi umangat, talagang thumbs up sa Queen Kim Dome Glass. O nga pala, pag na-install din pala sa inyo yung tempered glass, bawal din pala ilagay sa bulsa. Yun ang tatandaan ninyo. Kasi sasabihin naman yung lahat ng installers. So, kung ano man yung kulang na nasabi ko, sasabihin nila sa inyo. So, ayun guys, marirecommend ko to. Pero hindi lang naman ito yung magandang tempered glass sa Lazada. Napakadami pa. Meron din mga screen protector. Basta marunong lang kayong magkabit. Makakatipid din kayo. Ang alam kong presyo, ayoko na lang magsabi ng presyo nitong tempered glass ng Queen Kim. Mas maganda, tanungin nyo na lang sila. Kasi baka magkamali ako. Malugi pa sila. So, tanawin nyo na lang. Nandiyan na lang yung link sa description box. So, sana nakatulong tong video na to. Wala na akong utang sa inyo. Alam kong maraming naghintay sa inyo ng feedback ko tungkol sa tempered glass. So, maraming salamat guys sa mga naghintay para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.